40 taon na ang nakalilipas, may isang uwak na nakaupo sa sanga ng puno sa isang kagubatan na puno ng nyebe. Masayang nakangiti ang batang version ni Frank, sa tuktok ng bundok nakatayo ang isang lalaki. Sa harapan niya may nakaupong higanti na tila isang hari. Dahan-dahan binuka ng matandang higanti ang bibig nito. Ilang sandali ang nakalipas, nasa harapan niya may nakaupong higanti na nakatingin ng nanlilisik ang mga mata nito sa kanya. Habang nakabuka ang bibig nito, ipinakita ng matanda sa kanya ang kapangyarihan ng isang mage. Nagulat ang matanda at lumingon sa kanyang likod, may nakita siya na itim na ibon at napagtanto na ito pala ang kapangyarihan ng isang salamangkero. Habang nakaupo sa trono, ipinaliwanag ng matandang lalaki na kinokontrol ng mga mage ang wika at ang pagsulat ng kapangyarihan. Ang mga light mage ay sumusulat ng mga spell at ang mga dark mage ay binibigkas ang mga ito. Idinagdag pa ng higanti may kadena na pagkatapos maging isang dark mage, susubukan ng estudyante nito na hanapin ang tinig ng kanyang kaluluwa. Bahagyang yumuko ang matanda at sinabi na kailangan nitong lumikha ng sarili nitong wika upang mahanap ang daan patungo sa antas ng isang Diyos. Matalim nang umiti si Frank at bahagyang lumabas ang pawis sa mukha nito. Sa likuran niya may malaking mata na nakatingin sa kanya. Ilang sandali ang nakalipas, naputol ang matandang lalaki sa kanyang iniisip dahil nagsalita ang may-ari ng tindahan, kumaway ang mga ngalakal at tinanong kung kailangan niya ng aklat na kapareho sa kanya. Habang nakalahad ang kamay, kinumpirma ito ni Black Faceless at ipinaliwanag na ang aklat ay masyadong komplikado at isang dialekto ng ibang wika na may malalim na koneksyon sa mga kaugalian. Hinawakan ng protagonista ang baba niya at sinabing kailangan niya ng panahon para mag-isip. Habang nakaupo ang matanda na may hawak na tsaa sa kanyang kamay, inisip niya na ang bida ay hindi makasarili at mapagbigay tulad ng dati. Sa dating nakaraan naalala niya kung paano winasak ni Joseph ang kaliwang braso niya sa labanang naganap 2 taon na ang nakakaraan. Bahagyang iniunat ng bida ang mga braso niya sa magkabilang gilid at naging taong naggabay sa kanyang kliyente sa tamang landas. May hawak siyang libro, naisip ng matanda na kaya ng may-ari ng tindahan na hawakan ang pinakabihirang mga teksto at lubos na itago ang kanyang aura sa kanya. Ipinag-krus ng matandang lalaki ang mga kamay niya at ipinagpalagay na nasa harapan niya ay isang taong may pinag-aralan na ermitanyo na ang kapangyarihan ay higit pa sa antas ng banal. Nakatayo ang binata sa tabi ng estante, napagtanto ng matandang lalaki na sa wakas ay maaari na siyang magsimulang magsaliksik ng mga ipinagbabawal na mahiwagang gayuma batay sa natitirang kaalaman mula sa librong iyon. Ngumiti ang Black Faceless, nagpas siyang magpasalamat sa may-ari ng tindahan. Nang mga oras na iyon, hinawakan ng may-ari ng tindahan ang kamay niya sa mga ritual at mahika ng libro. Bumalik ito sa mesa, hinawakan ng bida ang upuan at humingi ng paumanhin sa paghihintay. Matapos ibigay ang libro sa kliyente, namula ang pisngi tinawag ng protagonista ang sarili na medyo mayabang at ipinagpalagay na ang manuskritong ito ay babagay sa kanya. Itinaas ng madilim na salamangkero ang mga kamay niya para kunin ito. May pulang mata na parang isang demonyo sa gitna ng pabalat ng libro. Nahihiyang nagbabala ang bida na hindi siya masyadong sigurado sa pananaliksik na ito. Nanlaki ang mga mata ng matanda sa takot, tumayo ang matandang lalaki mula sa upuan, hawak niya ang libro at tinanong kung ito ba ang kanyang sariling libro. Itinuwid ng bida ang kanyang kurbata at sumagot na siya mismo ang lumikha ng aklat. Nanlaki ang bibig ng matandang lalaki sa gulat, at sa isip ng matanda inaasahan na niya ito. Nanginginig ang kamay habang hawak ang libro, sa kanyang isipan, binuksan ng mga pari ng kulto ng katotohanan ng kaalaman ng isang libro. Umakyat sa isang mataas na bundok ang lalaki ng kulto ng buwan, habang ang anino ng isang miyembro ng kulto lumitaw ang refleksyon sa mataas na pader, habang nakatayo sa gitna ng silid. Naalala ng Black Faceless na ito ang 3 pangunahing pananampalataya na alam niya. Umabot ang kanyang mga kamay sa agos ng dugo, napagtanto ng madilim na salamangkero na hindi pa niya naririnig ang mga kumakain ng bangkay at napansin ang isang masamang aura sa paligid ng libro. Habang nakatingin, ipinagpalagay niya na ang tindero ay gagawa ng kanyang sariling pananampalataya at tinanong kung ang mga ritual ba ang kanyang larangan ng pananaliksik.
Ibinaba ng bida ang ulo niya at kinumpirma ito at idinagdag na ang bahaging ito ng kanyang pananaliksik ay nagbago sa kanyang kapalaran. Ipinag-krus ng protagonista ang kanyang mga kamay at hiniling sa bisita na kalimutan na ito dahil matagal na iyon. Tiningnan siya ng matanda nang may pagkamangha at nagtaka kung ano ang ibig sabihin nito. Nakaupo ang mga ngalakal sa mesa, ipinagpalagay ng lalaki na siya ay isang iskolar na nagsasaliksik ng mga ipinagbabawal na paksa at may malaking kapangyarihan at na pinalayas mula sa pangunahing lipunan, pinipilit siyang magtago sa mundo. Tiningnan ng matandang lalaki ang libro at napansin na tila gawa sa kamay ang pagkakasulat nito. Yumuko ang protagonista at sinabing wala siyang paraan para ilathala ito, kaya't mayroon lamang siyang bersyong gawa sa kamay. Bahagyang pumikit ang bida at inimagine kung paano niya makukuha ang titulo ng associate professor kung hindi siya napunta rito at inilathala ang libro sa kanyang mundo. Ikinuyom ng bida ang kamao niya, iniunat ang kamay niya sa customer, nagpas siyang ibigay sa kanya ng bida ang libro dahil may pagkakapareho sila ng interes at sinabing magre-recommenda siya ng ibang libro kung may kailangan pa siya. Nanlaki ang mga mata ng Black Faceless sa gulat at napagtanto na nais ipahiram sa kanya ng may-ari ng tindahan ang napakahalagang, eksperimental, at hindi pa nailathala ng manuskrito. Habang nakatingala, nagtaka ang madilim na salamangkero kung ano talaga ang gusto niya at nagpasalamat sa pagkakataong mabasa ang kanyang orihinal na mga gawa. Bahagyang yumuko si Frank at tinawag itong isang napakahirap na trabaho dahil ang mahalagang librong ito ay may iisang kopya lamang. Ibinaling ng lalaki ang mga sulok ng kanyang labi at sinabing nababagabag siya na handa ng kanyang kaibigan na ibigay sa kanya ang isang napakahalagang bagay. Tiningnan ng matandang lalaki ang libro at ipinagpalagay na gusto siyang pag-eksperimentuhan, pumikit ng bahagyang ang tindero at napagtanto na nahihiya ang kanyang customer dahil nalaman niyang ito ay isang kakaibang libro at nagpas siyang alisin ang mga pag-aalinlangan nito. Ipinatong ng mga ngalakal ang kamay sa balikat niya, sa likuran niya, tinanong siya ng protagonista na huwag mag-alala at ipinaliwanag na naisip niya na mapapataas niya ang halaga ng librong ito. Itinaas ng bida ang kamay niya at sinabing hindi gaanong mahalaga sa kanya na ang librong ito ay may iisang kopya lamang. Tinuro ng bida ang mga lalagyan ng libro at ipinaliwanag na mayroon na siyang buong koleksyon. Kinapa ng protagonista ang ulo niya at idinagdag na maaari siyang gumawa ng kopya anumang oras at ang kaalaman sa kanyang utak ay hindi maaaring manakaw. Ngumiti ang may-ari ng tindahan at sinabing ang katanyagan at kayamanan ay hindi mahalaga sa kanya. Nanlaki ang bibig ng Black Faceless sa gulat, may kumpiyansa sa kanyang mukha ang mga ngalakal at naisip na ito ang kanyang huling pagkakataon na kunin ang kayamanang ito. Bahagyang ngumiti ang protagonista at nagpas siyang ang kanyang kasamahan ay nangangailangan ng katanyagan at kayamanan para mabayaran ang kawalan sa kanyang kaluluwa. Habang may ngiting kumpiyansa sa kanyang mukha tinitingnan niya ang customer, napagtanto niya na ang ganitong pag-iisip ay maaaring itong maging isang nakakapangilabot na nakakasama sa kalusugan at nais na bigyan siya ng pagkakataong maging mas malapit sa karamihan at madama muli ang pag-aalaga ng iba. Nanlaki ang bibig ng madilim na salamangkero sa gulat, bahagyang sumandal ang matanda sa upuan. Habang yumuko, nagpasalamat ang lalaki sa kanyang kaibigan sa payo at naisip na ayaw ng may-ari ng tindahan na ibunyag niya ang mga detalye ng tekstong ito sa ibang tao. Bahagyang kinapa ng bida ang ilong niya at sinabing hindi siya mag-aalala kung irerekomenda ng kanyang customer ang librong ito sa ibang tao. Ngumiti ang matandang lalaki at nangakong gagawin ang kanyang makakaya. Habang nakatayo hawak ang libro sa kanyang kamay, ipinagpalagay ng Black Faceless na ito ang presyong kailangan niyang bayaran at umaasa na matutulungan niyang maipalaganap ang gawaing ito. Inilagay ng madilim na salamangkero ang libro sa bulsa niya at nagpas siyang hindi niya dapat ibunyag ang pagkakakilanlan ng may-ari ng libro at ipamahagi ang mga nilalaman nito. Isinuot niya ang sombrero niya at napagtanto na maaari niyang pag-aralan ang libro ng lubusan mula sa loob at pagkatapos ay pasalita na iparating ang diwa nito. Inilagay ng madilim na salamangkero ang kanyang kamay sa ginawa niyang maliit na portal, napagtanto niyang kailangan niyang maging maingat at sinabi niyang nais niyang pasalamatan ang may-ari ng tindahan sa matagal na patnubay nito. Iniunat ng lalaki ang kanyang kamay at umaasa na ang ganitong regalo ay hindi siya magagalit.
Isang estatwa ng gargoyle ang lumitaw sa harapan niya, nabigla ng bahagya ang bida at tinanong kung ano iyon. Yumuko ang matandang lalaki at ipinaliwanag na hindi ito isang napakamahalagang bagay at hiniling na tanggapin ito bilang tanda ng kanyang pasasalamat. Bilang alaala, itinaas ng higanti ang kanyang kamay sa estatwa. Ang gargoyle na ito ay kanyang sariling gawa noong siya ay estudyante pa. Itinaas ng halimaw ang nakakakilabot nitong kamay sa harap niya. Naisip ng Black Faceless na ang estatwang ito ay may sapat na mahiwagang paglaban at matigas na balat at automatikong kinikilala ang intensyon na pumatay at hindi nagpapahuli sa mga piling mandirigma pagdating sa lakas ng pakikipaglaban. Hawak ang gargoyle sa kanyang mga kamay, napagtanto ng bida na ang kanyang kliyente ay napakamapagpakumbaba dahil tinawag niya itong hindi gaanong mahalaga at nagtapos na ito ay isang napakahalagang tanda ng pasasalamat. Sa paghusga sa napakaganda at makatutuhanang gawa, papalapit sa mesa, naisip ng may-ari ng tindahan na magagamit niya ang estatwa upang palayasin ang masasamang espiritu dahil ang papel nito ay malapit sa batong pumipigil sa kasamaan at nagpasya na tanggapin ang gayong karaniwang gantimpala. Bahagyang hinaplos ang mga pakpak ng gargoyle, tinawag ito ng mga ngalakal na isang napakagandang likhang sining na nababagay sa kanyang panlasa at sinabing inaasahan niya ang susunod na regalo. Ipinatong ng madilim na salamangkero ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at natuwa na nagustuhan niya ang regalong ito. Bahagyang hinawakan ng matanda ang kanyang balabal at naisip na ito ay isa lamang gargoyle sa nakakatakot na antas, habang ang halaga ng aklat ng gayong tao ay sapat na upang lumikha ng 10-10 milyon ng mga estatwang ito, ang bibig ng lalaki ay napanganga sa pagkagulat at napagtanto na sinadya ng kanyang kasamahan na magsalita ng papuri upang hindi siya masaktan. Inaayos ang kanyang sombrero, sinabi ng matandang lalaki na oras na para umalis siya at nangakong maghahanda ng regalo na akagagalit ng kanyang kaibigan sa susunod. Bahagyang tumingin sandali ang Black Faceless at nagpasyang dapat itong maging sapat na mahalaga upang maabot ang antas ng Diyos. Kumaway ng kanyang kamay, sinabi ng protagonista na inaasahan niyang makita siya at nagpaalam sa kliyente. Kumaway ang madilim na salamangkero at tumungo sa labasan. May karatula sa pinto na nakasulat na sarado, kumislap ng bahagya ang mata ng bida, tinitingnan ng gargoyle. Ipinapalagay ng bida na ang kanyang bisita ay magbibigay sa kanya ng isa pang gargoyle upang magkaroon siya ng parehong lalaki at babae at nagtaka kung ang mga nilalang na ito ay may mga kasarian nga ba. May mga pulang sungay sa ulo ng estatwa, napangiti ang binata at napansin na ito ay naglalabas ng isang malakas na enerhiya at napagtanto niya na ang kakayahan nitong pigilan ang kapangyarihan ay napakaganda. Bahagyang iniunat ng tindero ang kanyang mga braso at sinabing halos tapos na siya para sa araw na iyon at nagtapos na mas madaling maakit ang magandang kapalaran kung mananatili kang may malinaw na isipan. Isang itim na likido ang tumulos sa mesa, bahagyang tumingin ang bida sa likuran, bigla, napanganga siya sa pagkagulat, isang patak ng pawis ang damaloy sa kanyang pisngi, bahagyang nanlaki ang mga mata ng bida na nakita niya ang likido na bumuo ng inscription. Matagal na kitang hindi nakita, tiningnan ito ng protagonista nang may takot sa kanyang mukha at tinanong kung ito na iyon.